the heart of San Fernando City, Pampanga, a historic structure stands quietly amid the busy streets, its walls holding centuries of stories, prayers, and memories. This is the Metropolitan Cathedral of San Fernando, originally founded in 1754 by Augustinian friars. It was first built of wood and thatch, a humble beginning for what would become one of the region's most enduring landmarks. Over the years, the cathedral faced fire and revolution. First destroyed in 1899 during the Philippine Revolution, and again in 1939. But each time, it rose again. By 1948, renowned architect Fernando H. Ocampo gave the cathedral its present form, a striking neoclassical design defined by its majestic dome, symmetrical columns, and elegant proportions. Today, it stands not only as a place of worship, but as an important cultural property, recognized by the National Museum of the Philippines for its historical and architectural significance. More than just a structure, the cathedral has become a silent witness to the life of the city, from the grand celebrations to quiet moments of personal prayer. It is where faith meets history, and where generations of Kapampangans have come to find meaning and connection. To walk us through its story, from its architectural details to its role in the community, we are joined by Mr. Reynald Velardo. Through his eyes, we will explore the cathedral not just as a building, but as a living part of San Fernando's identity. So, Okay lang po kayo videohan. okay. So, welcome to the Metropolitan. Sabihin niyo start. Start na. So, welcome to the Metropolitan Cathedral. No, this is the center, ang sentro ng Archdiocese ng San Fernando. The center of the Archdiocese of San Fernando, being the center of the faith of the Kapampangans. It is called cathedral, not a regular parish, because of the presence of that chair. That chair is called the cathedra. Cassette. So this is called the cathedra. This is the chair or the seat of power for the archbishop. Originally, it was, before becoming a regular or a cathedral, it was a regular parish built last 1754. So hundreds of years na ang ating katedral. Noong 1754 ito itinayo, gamit lang yung very simple material like nipa, bamboo, and kahoy lamang. And it was named after the Our Lady of the Assumption. Kaya kung makapapansin natin, the centerpiece of the retablo is the Our Lady of the Assumption, no? And after that, from a simple nipa church, ginawa itong gawa sa mga adobe at ladrilyo, no? Katulad ng mga matatandang simbahan dito sa Pampanga. So, madaming pinagdaanan ng cathedral. Binagyo, maraming earthquake na pinagdaanan, at giniba yung original structure noong 1828. Noong 1828, giniba ito, and it was administered by the Augustinian priest. Mga religious sila. At noong May 5, 1899, halos katatapos lang ng cathedral na bago, pinasunog naman ito, no, ni General Luna dahil to hinder the coming of the Americans then. No? Sinunog nila itong simbahan noong 1899 with under the instruction of General Luna with the Revolutionary Army. No? Natupok ito ulit ng apoy noong 1939. So marami ng pinagdaanan ng simbahang ito. At pagkatapos nasira din ito
noong World War II. Okay. Mm. So, pwede mo maipakita yung feeling siguro, no? Yung makikita mo yan, halos bago na lang yan, no? Ito ay ginawa ng isang arkitektura or isang architecture na Kapampangan na si Fernando Hizon Ocampo sa pamamahala noon ng dating Monsignor Prudencio Dabil, no? Ito na yung parang pinaka-recent na simbahan after ng ilang giyera, ng earthquake at ng pagkasunog. Okay. At sabi ko nga kanina, at lagi tayo dito, naging ganap na katedral ito noong December 11, 1948. No? Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag natin cathedral or the throne of the bishop, the chair of the bishop. At ang unang-unang obispo na na-assign dito sa ating katedral ay si Most Reverend Cesar Maria Guerrero. At alam niyo ba si Most Reverend Cesar Maria Guerrero, ang una ring obispo ng bagong tatag noon na diocese ng Lingayen sa Pangasinan. So dalawang diocese yung mga itinatag niya o siya ay nagsimula. Una sa Lingayen at pangalawa dito sa Katedral ng San Fernando. So kung makikita mo, may apat tayong mga images dito. Our Lady of Lourdes, Our Lady. St. Anthony of Padua. Yung nandoon naman, doon sa other side, si St. Joseph at si St. Therese. No? Ang apat na yan, they are located there because sila yung apat na chapels, barangay chapels na sinasakupan ng katedral. No, dahil maliban sa katedral, of course, isa rin itong parish, kaya meron siyang jurisdiction. What are the important architectural and sabihin natin liturgical things or furnitures na makikita maliban sa katedral? The altar, which is the center of every celebration, especially the celebration of the Eucharist, the altar. The other thing is the ambo or the lectern. Sinasawag natin lectern pero liturgically it should be called the ambo, o in which the word of God is proclaimed. Ito meron din tayo dito. Makikita natin sa isang part ng ating katedral ay ang image ni Our Lady of Remedies. Isa rin tong antigong larawan, no? At so makikita mo sa baba, kung pwede pa lumapit dito, makikita ka ng parang nakasulat isang bato daw na kung saan inilaga kang birhen. Isa tong mga relics ang mga to, no? Ito namang isa sa taas ay ang sinisabing belo ng mahal na birhen. No? Nandito sila sa katedral ngayon. Meron silang may mga relics tayo ng mahal na birhen. Ito naman ay isang lumang struktura. Ito hindi na ito ginagamit pero in the past dito nangangaral ang pare dahil wala pang mga sound system noon para ma-amplify yung boses ng pare dahil walang mga microphone, umaakit sila dito kapag homily. No? At tinatawag natin itong pulpit. This is the pulpit. Luma rin yung mga yan, yung mga lumang mga stations of the cross ng ating katedral. Ito yung tinatawag naman nating part ng katedral na nave. Dito yung mga faithful. Ito yung mga lumang mga upuan, no? Mga tinatawag nating mga pews, no? Makikita natin dito merong mga coat of arm. Ito yung coat of arm ng isang obispo na na-assign dito. Okay. Mga lumang upuan ng mga matitibay sila kasi gawa sila sa langat. Ito naman yung tawag natin choir loft. Choir loft. Dito ang mga choir na
pupunta, dito sila kumakanta. Originally, ang cathedral ay, sabi ko nga, Parish of the Our Lady of the Assumption. Nung naging cathedral siya, naging siyang Cathedral of the Assumption. Pero noong December 11, 1998, narinig ito bilang Metropolitan Cathedral of San Fernando, named after Saint Ferdinand, the patron of the city. So ang titular patron ay Saint Ferdinand. Ang principal patroness ay si Our Lady of the Assumption. Sabi natin na actually ito ay isa sa mga pinakamagandang simbahan dito sa Pampanga kung dito sa Pilipinas. No? Very dignified ang simbahan na ito, lalo na sa pag-celebrate ng mga sacraments. At ang iba ko sa inyo, relic naman ni Saint Ferdinand. Makikita mo dito, no? Itong malapit na dito, sinasabi ex ossibus, meaning from the fragment of the bones of Saint Ferdinand. No? Ex indumentis, yung nasa ibaba, ito yung nasa taas, ex ossibus, mula sa buto ni Saint Ferdinand, ni San Fernando, at yung ex indumentis, ito naman yung galing sa mga damit na sinuot ni Saint Ferdinand. No? Ito yung image ni Saint Ferdinand. Relic din ng mga to. Relic. Hindi nila makita yung main structure ng simbahan kasi nakapalitada siya, no? Pero may makikita ka sa likod para makita yung tunay na materials na ginamit sa cathedral natin. Kung makikita mo dito, ayan. Ito yung original. Ito yung original na mga gamit. Mga malalaking adobe at makaladrilyo. Itong mga to. Actually, binalak dati ng rector, ng dating rector ng Cathedral of Father Manny Santa Maria na alisin na sana yung mga bumabalot, yung palitada ng cathedral para maipakita yung original structure. Kaya lang hindi ito natuloy kasi meron pang mga ibang mga kailangan daw na engineering interventions na gawin kasi ang mga sinaunang simbahan wala silang bakal, no? Unlike yung mga simbahan natin na ginagawa ngayon, they are being reinforced sa na may mga bakal sila, pero ang mga original simbahan wala silang bakal, so kailangan kaya yung mga nakikita nating mga bakal na nakausli, hindi sila original part, linagay lang sila dahil naglagay nga sila ng palitada at ng mga binago yung ibang part. Pero yung malaking batong yan, yung mga original adobe, lalo sa likod. Ito naman yung tinatawag nating sacristy. Sacristy. Tara, pasok tayo dito. Ang sacristy ay lugar kung saan nagbibihis ang mga pare, nagpe-prepare ang mga pare. And commonly tinatawag itong the extension of the sanctuary. Kaya marinig mo minsan sa mga sacristy na tahimik dapat. Itong mga to, nililinis na nila, ito yung mga antigong lalagyan ng mga holy oils na gagamitin sa sa Christian Mass sa darating na Holy Week. No? Dito, ang mga nabibinyagan sa buong Pampanga, lahat ng may sakit sa buong Pampanga, lahat ng oils nila ay nagagaling sa katedral. No? Ang katedral lamang ang merong supply dahil dito nakalagak ang mga oil na to. Ito po yung ating sacristy. Inaayos pa ang sacristy natin. Ito yung mga gamit na ginagamit sa misa. No? Ito ay mga antigong mga gamit dito sa katedral natin. No? May pangalan pa to eh. May mga antigong mga gamit ng mga to. Ayan. Kung gusto mong makita ng mga part ng adobe na ginamit, ayan. Yan yung mga adobe na unang ginamit sa unang struktura ng katedral. Mga hundreds of years na yung mga edad ng mga adobe na to. No? Ito yung mga ginagamit ng ating mga altar servers. Napakita ko sa inyo yung mga ginagamit natin sa misa. Yung iba ay mayroong mga edad na yan. Ang mga to,
Ito. Ito ay isang kalis at paten na ginagamit sa pamisa. Ito naman ay isang lumang siborium. No, siborium lalagyan to ng hostia. Okay. So mga antigo ang mga yan. Malalaman mo kapag antigo, karaniwan ay gawa sa pila, kaya magaan sila, no? Gawa sa pila kap din to. Nilalagay lang yan kapag may malapit na misa, pero inaalis din ng mga yan kasi nga for safety purposes, no? Ayan. Ano pa ba yung gusto yung pumunta dito? Ito, madalas walang mga nagpasyal na ako dito, kundi ang mga nagmimisa lamang at mga nag-serve. Pero for documentation purposes, ilalapit ko kayo dito. Sige, pasok ka. Para makuha mo ng mas malapit na larawan yung Our Lady of the Assumption. Okay. Isa tong old building rin eh. Tinatawag itong Assumpta Building. Building 1940s. Ang building dyan sa kabila. Lote pa ng katedral yan. Hanggang doon. At ang nag-donate dito, ang nag-donate ng lupa nito ay ang mga pamilyang Lasatin, Panlilio, Singyan. No? Sila yung mga benefactors ng lupa. Akyat tayo ngayon sa Belfort. Okay. Ito naman yung, ito bago na lang to. Pero this is the rectory. Dito na nakatira ang mga paring naka-assign dito. Ito, makikita mo yan, mag-100 taon na rin ang pintuan na yan. Higit 100 taon actually. Original tinatawag yan na the Jubilee Door. Pag nakapunta ka dito, ito naman yung portico ng katedral. Pero anong oras na ba? 10, no? Pwede tayo makit sa belfry. Kasi every hour siyang tumutunog. Kaya sakto, 10:10 pa lang. So ang next niyang pagdel, automatic kasi siya eh. 11 AM. So kahit umakyat tayo, siguro naman hindi man tayo makakarating ng 11 AM doon. Hindi siya tutunog, hindi man ano natin, yung tenga natin. Kung gusto mo pakyat, medyo challenging lang ha. Okay. Ito yung part ng belt. Ang kita mo rin yung San Fernando. Dati, ang katedral ang pinakamataas na building sa downtown San Fernando. Kaya nga mas mataas na yung Okay. Kaya yung mga umakyat? Kaya mo habang hawak yan. Masakit na. Ikaw muna. Kaya mo, Zen. Di ba? Kaya. Ingat po kayo. Ingat po. Parang naturaya. Meron kasi akong fear sa height eh. Okay. Sino gusto umakyat? Ikaw, Zen. Gusto mo? Para ma-videoan nyo yung mga bells. Okay. Malalaki pa sa inyo yung mga bells na yun. Okay lang po. Oo, umakyat kayo. Sige. Parang nakakatakot nga. Sige, hindi ka mag-content dyan sa taas. Sige.
yung part of the cathedral. It was just blessed last May 30, 2013 by the then Archbishop of San Fernando, Apuseto, and the rector was Monsignor Ricardo Serrano. It was blessed through the generosity of these two families. Nasa Infantilo families. Kung narinig nyo kanina, sila rin yung nag-donate ng lupa. Mga Aldrich sila ng very, very kind sila sa church. Yung image ng Dolorosa nila, nandito rin siya. Ayan, kung makita mo, Archbishop's Memorial Chapel ang nakasulat. Kasi, pag namatay ang bishop, dito siya itutulog. Makikita natin yung picture kung saan siya ilalagay. Wala pang nakalibing dito na bishop kasi yung dalawa nating first bishops, si Bishop si San Guerrero, yung sinabi ko kanina, the first bishop, and the first archbishop, si Archbishop Emilio Senense, nakalibing sila sa Carmelite sa Angeles. Itong mga antique images sila na kung makakayas ng mga lasapin Pandillo family. Actually, hundreds of years na ang mga images. Sabi niya, dito, parang naka-ready na, dito ilalagay ang arsobispo na mamamatay. Dito siya ililipin. At tapos, meron din siyang mga parang reserva. Eventually, pag nawala, pag mayroon na mga namatay na obispo, ililipat lang. Yung mga puto niya o yung mga remains niya dito. And hindi pa itong mga to, wala pa itong mga ganyan. Wala yan ang okay? Thank you, Bago. Bago na lang to na part. Pero makikita mo, nagbi-blend naman yung design niya sa original structure. Yung part na yan, Emilio Aguinaldo. Kitang original, at yun yung makanitin ng original, napityapusan din eh. Meron ng ganito yung original na convent, tapos dito siya nag-stitch. Dumaan sa same with Aguinaldo after the liberation. Commission, nilagay nila to. Meaning, yung pinapatuloy nito yung historical importance ng cathedral natin. At yung sabihin nating short history. Hindi lang pala si Aguinaldo, tignan mo, pati si Pangulong Quezon. Dito rin siya, nagpunta rin siya sa cathedral na to. Kasi si Jose Abad Santos at saka si Pedro Santos, taga dito sila sa San Fernando. Ito, may sabihin naman, galing dito sa National Historical Commission. Pero ito ay bilang tinuturing siyang national treasure. Ang cathedral ay tinuturing na national treasure. Kaya makita mo, kahalagaan sa pamanang pagkalinlangan. National treasure siya. Galing sa National Historical Commission at sa National Museum. Talagang makikita natin dito yung importance ng cathedral. 11 nga naman po kaya kagad. Iya Siwang Ken. Uri na sabihin ni Siwang, this is not original part. This portico, we call this portico, this portion, is not the original part of the cathedral. It was just put here in 1959. And you can see that. Yan. Parish Council 1959. So dinagdag yung part na to noong 1959. Pero originally, hindi man siya part ng original structure. What message would you like to share with students and viewers who will watch this documentary? For all the viewers and students who will be watching this video, there are some things that we can learn in history that sometimes are nakatago or they are concealed sa mga bato,
sa mga simpleng upuan, sa mga simpleng larawan. No? History cannot only be seen in what is written, but history can also be learned in what is not written through architecture, through paintings and designs. So hopefully you learn to love history, because only in loving history, only in loving our human patrimony can we really appreciate who we are and what we will be in the future. Maraming salamat.